Okay, sa episode na to ay papakita naman natin kung paano tapusin ang project nyo sa pagpa-practice soldering. Ang unang step ay tinning. Ito ay ang paglalagay ng LED sa soldering tip na ipakita na natin to dun sa nakaraang video. Ang sumunod na step ay ang practice soldering without component. Ito yung pagpapractice na mag-solder na hindi muna sinasamahan ng kahit na anong pyesa o mga components. Gaya nito, soldering tip ang unang sasayad sa PCB, sumunod ang soldering LED, pagkalusaw, tatanggalin ang LED, pagkatapos 8 counts. Then after ng 8 counts, saka naman ngayon aangatin ang soldering tip. Ganun lang ng ganun ang gagawin hanggang sa makabuo ka ng 30 joints. Tandaan lang, bawal magkakadikit-dikit ang mga joints, kaya huwag masyadong ilalapit ang bawat joints. At habang nagsosolder kayo, pwede kayong gumawa ng sarili nyong design. Nasa sa inyo na yan kung aartihan nyo o hindi, pwede rin naman. At pag nakabuo na kayo ng 30 joints ay huwag nyo nang dagdagan para hindi maubos ang soldering lead ninyo. Dahil hindi pa ito tapos, meron pa kayong paggagamitan nito. Ngayon naman, ang susunod na step ay drilling. Ito ay ang pagbubutas ng inyong PCB gamit ang mini drill. Ito ang handle ng mini drill. Hinihila ito ng dahan-dahan pababa kapag kayo ay nagdi-drilling na. Ito naman yung tinatawag na drill bit. At nandito naman yung switch. At eto naman ang drill pad. Makikita nyo, meron siyang styro sa ibabaw para nang sa ganun malambot ang tatamaan ng drill bit at maiwasan ang madalas na pagkakabali nito. Ngayon, simulan na natin ang pagdidrill. Una, ikonekta muna itong AC plug sa AC outlet. Pagkatapos, pindutin ang switch na nasa ibabaw nito para ito ay paandarin na. At pagkatapos, kunin ang PCB at itapat na sa drill bit. At yung lahat ng mga tuldok-tuldok na yan ang magiging guide nyo para sa pagdidrill. Diyan nyo itatapat ang drill bits sa mga tuldok. Kagaya na lang nito. At pagkatapos, hawakan ng handle at hilahin ito dahan-dahan pababa. Take note, dahan-dahan lang ang paghila pababa para maiwasan ang pagkabali ng drill bit.
Ayan, tapos na ang pagdidrill. Ang next na step naman na kung tawagin ay mounting. Ang mounting ay ang pag-i-insert ng mga terminal ng component dito sa mga butas ng PCB. Ngayon ay papakita naman natin kung papaano ba ang mounting. Itong lahat ng mga butas na ito, diyan natin itutusok yung mga terminal ng component. Kagaya ng component na ito na kung tawagin ay resistor. Itong mga butas na magkakalayo, diyan inilalagay ang resistor. At ito namang mga butas na magkakalapit, diyan naman inilalagay ang kapasitor. Okay, simulan na natin ang pagmamounting. Yan, ganyan yung mounting. Pagkatapos, baliktarin ang PCB at tupiin ang terminal ng pahiwalay. Yan, ganyan lang kadali ang mounting. Yan, lahat ng mga resistor, ganyan ang gagawin mo. At pati na rin sa mga kapasitor. Tandaan lang, walang magsosolder sa side nito. Dito kayo magsosolder sa may mga tanso dahil dyan lang sa mga tanso kumakapit yung solder. Ngayon, simulan na natin ang mag-solder na may kasama ng component. Kung paano mo ginawa ito at saka ito, ganun din ang gagawin mo sa lahat ng mga butas na mayroon ng mga terminal. Okay, assuming na natapos mo ng masolder lahat, ang susunod na step ay ang pagpuputol ng mga terminal gamit ang side cutter plier. Sa pagpuputol ng terminal, ang posisyon ng side cutter ay hindi dapat na nakahiga na tulad nito. Ganito ang posisyon dapat na nakatayo ang side cutter. At huwag mo ring gagawin yung hinihila mo yung terminal ng paganito pagkatapos bago mo putulin. Huwag, mali yun. Yung dulo lang ng side cutter ang gagamitin mong pamutol na di mo na kailangan pang hilahin ang mga terminal. At dapat ay simot na simot ang pagkakaputol ng terminal, yung walang maiiwan na parang buntot, nang sa ganun malinis yang tingnan.
Ayan, natapos na natin ang demonstration ng practice soldering. Siguro naman, kayang-kaya mo nang gawin sa project mo ito.